Ito po ay personal na opinion ko lang po ha. I-share ko lang yung aking experience. Sana mabago. Sana may maupo na manungkulan dyan sa NAIA na ayusin talaga yan. Kasi kung hindi, kawawa po yung mga kababayan nating OFW. Good morning mga ka-opinion. Story time muna tayo, no? Meron lang akong gustong ikwento sa ating mga ka-opinion. By the way, ito nga pala ang inyong ipe-opinion at tayo'y mag-opinion, no? Kakadating ko lang po from Dubai, no? Nag-business trip kami doon, 10 days with my friends. At dumating kami dito sa Pilipinas mga May 3 ng umaga, no? And gusto ko lang i-share, ikwento yung experience ko sa NAIA kasi sobrang nakaka-disappoint po talaga, no? Alam mo, nakakaawa yung mga kababayan natin Pilipino eh. Hindi naman to rant, no? Konting sharing lang ng aking experience. Dumating kami dito sa Pilipinas, nag-arrive kami mga bandang 8 a.m. Supposedly, dapat 9 na paaga yung flight namin sa UAE, sa Dubai. Dumating kami dito sa Terminal 1. Alam mo, syempre pagdating mo, lakad ka, immigration, daming cheche-bureche, may mga e-travel pa, hindi naman pala kailangan. Tapos pagdating dun sa baggage counter, no, kukunin mo na yung baggage, alam mo, ang dami ko po nakitang mga nasirang maleta. Alam, kawawa, yung ibang OFW nag-iiyakan. Yung ibang OFW, may nakita naman ako, yung box na balikbayan box niya, na marami daw chocolate yun, sabi ni kabayan, bukas na. At alam mo, bawas-bawas na, sabi niya, umiiyak siya. Alam mo, yung mga chocolate na yan, pasalubong ko sana sa mga anak ko. Tapos bukas na po yung box niya. Tapos bawas-bawas na yung mga chocolate. Nakakaawa, no? Ang malupit nun, ang dami gusto tumulong sa kanya, sasamahan siya para magsumbong sa kinauukulan. Kaya lang po, sa NAIA Terminal 1, wala ka pong masusumbungan. Ako mismo, nakita ko ng dalawang mata ko, wala silang masusumbungan. Lumapit sila sa pulis. Di ba may mga pulis doon sa airport, lumapit sila, itinuro sila sa NAIA Police. Sa NAIA Police, itinuro sila sa admin. Sa admin, ako, kaya alam mo, sa visit ng OFW, syempre, pagod na, galing ng biyahe, umuwi na. Tapos alam mo mga kaibigan, experience ko, syempre, para makatipid, ginawa ko, uwi na ako sa bahay, wala kami magawa, wala masumbungan yung OFW eh. Umuwi na ako, gusto ko na umuwi, gusto ko na makita yung anak ko, sumakay ako sa taxi. Doon sa NAIA Terminal 1, may pilahan ng mga yellow taxi at may pilahan ng mga ordinary taxi. So para makatipid, gusto ko sa ordinary taxi. Pagsakay ko sa ordinary taxi, pagpunta mo doon sa pila, bibigyan ka ng maliit na resibo, papel, no? Nakasulat doon yung pangalan mo, yung pangalan ng taxi, pangalan ng driver, para in case nalokohin ka, may pagsusumbungan ka. So pagsakay ko ng taxi, nagtaka ko yung metro, naka 500 na. Sinita ko, sabi ko, boss, bakit naka 500 yung metro mo? Sabi niya, hindi, re-reset natin yan. So, pinindot niya. So, akala ko naman, na-reset na. So, eto na. Tapos, itong taxi driver, ang ginawa ko, saan ako dinaan. So, hindi ko alam. Antingin niya siguro ata sa akin, OFW, o hindi taga Manila. Pero, syempre, alam ko naman yung daan, pauwi sa amin sa Taguig. NAIA, malapit lang sa Taguig. So, kung saan niya ako dinaan. So, hinayaan ko siya. So, plano ko, babarahin ko pagdating sa bahay, no? So, ganun na nga yung eksakto nangyari. Pagdating ng bahay, mga kaibigan, nagulat ako, yung metro, hindi tumatakbo. So, tinanong ko, boss, bakit hindi tumatakbo? Inano mo yan ha, pinindot mo yan ha. Sabi niya, ay, sorry boss, ang ginamit ko kasi, yung charge o yung rate ng Grab. Sabi ko, magkano? Sabi niya, boss, 900. Alam mo, monti ko talaga siya makutusan, monti ko mabatukan. Sabi ko, pare, ang lapit-lapit lang na NAIA dito sa Taguig. Lagi ako bumabiyahe. Ang taxi dito, pinakamahal na, 200, at kung Grab rate, pinakamahal na, 400. Ay, hindi sir, alam mo, nakipagtalo pa siya sa akin, nakipagmataasan pa siya ng boses. And ang hindi niya alam, ang hindi niya akalain siguro, no? Isa akong kagawad sa barangay namin. At yung pinagbaba ko sa kanya, hindi namin bahay yun. Sa mismong barangay namin yun, no? So, gusto ko na saan siya ipakulong. Eh, nung nakita niya, tumatawag na ako ng mga tanod, katabi ng barangay namin, presinto, nagmakaawa. Sabi niya, boss, pasensya na, nagawa ko lang naman yun kasi ganito, ganyan. So, sabi ko, bakit ikaw lang ba may pamilya? Paano naman yung mga OFW? Sabi ko, manloloko ka. Alam mo, dinirensya ko talaga siya. Sabi ko, manloloko ka. Ano akala mo sa akin, OFW? At kahit OFW ako, bakit mo lolokohin yung OFW? Kababayan mo yan. Nagsakripisyo yan, nagpakahirap yan para sa pamilya nila, tapos lolokohin mo lang.
Alam mo, kulang na lang lumuhod yung taxi driver. Eh, syempre, may puso naman tayo. So, hinayaan, binigyan ko na lang siya ng lesson at pinablatter ko pa rin. Siyempre, mali is mali. Hindi ko na lang siya pinakulong, pero pinablatter ko para matuto siya. And then, nung umuwi ako ng bahay, naisip ko, isumbong sa NAIA. Di ba, may binigay na resibo na papel. So, sabi ko, para madala at para hindi na pumila doon at makapambiktima ng OFW. So, tumawag ako sa NAIA Police. And ang good news, mga kaibigan, walang sumasagot. So, ibig sabihin, walang silbi yung papel na binibigay nila. Wala pong sumasagot sa mga number na nakalagay doon. Sa madaling salita, ang mga OFW, pag na-biktima sa airport, walang masusumbungan. Yun po yung nakakalungkot, mga kaibigan. Ngayon ko lang na-realize, kaya pala maraming nabibiktima ang mga kababayan natin sa airport kasi walang masusumbungan. Eh sana makarating sa mga kinauukulan na maawa po tayo sa mga OFW natin. Tandaan natin, mga OFW na yan, nagsakripisyo yan for so many years na makalayo sa pamilya para lang makapaghanap buhay ng disente, para lang kumita at may maibigay sa pamilya. Tapos pagdating dito, pag uwi dito, lolokowin lang. From airport to taxi, niloloko po ang OFW at wala silang nasusumbungan. Eh sana po magawa ng paraan yan, nakakahiya po tayo. Kulelat na kulelat na yung airport natin. Ang daming manloloko, bagahe sinisira, kinukupitan, ninanakawan. Minsan nilalaglagan pa ng bala. Tapos pagdating ng taxi, puro mga burao, puro manloloko pala. Hindi ko po nilalahat ang taxi driver ha. Maraming matino taxi driver. Pero ako, karamihan po, napaka-brutal, napaka-kapal ng muka. Eh sana naman, mahiya naman kayo sa balat nyo. Sasabihin nyo, may pamilya kayo para sa pamilya nyo. Bakit kayo lang ba may pamilya? Kayo lang ba may anak? Kawawa naman po yung mga kababayan nating OFW. Ito po ay personal na opinion ko lang po ha. I-share ko lang yung aking experience. Eh sana mabago. Eh sana may maupo na manungkulan dyan sa NAIA na ayusin talaga yan. Kasi kung hindi, kawawa po yung mga kababayan nating OFW.